Sakaling magtuloy-tuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, na posible raw magpapataas pa sa presyo ng krudo, nakahanda raw ang pamahalaan na mamahagi ng fuel subsidy. Para sa buong detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang mga bilin dyan o orders mula sa Malacanang tungkol dito sa tensyon sa Middle East? Ruth, sinabi ng Malacanang na nakatutok at binabantayan ng Department of Energy ang presyo ngayon ng langis sakaling maramdaman na natin yung posibleng maging epekto ng patuloy na pagtaas ng tensyon dito sa Middle East, lalo't nagkakainitan ang Israel at Iran. Alam naman natin na ang oil-producing countries ay makikita dyan at posibleng maapektuhan tayo sakaling magkaroon din ng problema sa supply ng petrolyo. Pero ang pagtitiyak dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy itong minomonitor ng Department of Energy. Meron din silang bilin sa mga oil companies na tiyakin na merong 30-day inventory ng petrolyo para masiguro na meron tayong sapat na supply. At bukod dyan, malinaw din naman na nakasaad sa ating polisiya na merong magti-trigger para makapagbigay ng ayuda yung ating pamahalaan doon sa mga apektadong sektor. Yan ay kapag umabot na ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo na inaangkat natin. Pero bukod dyan, Ruth, binabantayan din yung posibleng maging epekto sa abono na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Kinausap na rin ng Malacanang ang Department of Agriculture tungkol dito. Binabantayan nila ang sitwasyon ng abono. Hindi naman daw nakikita ng DA na pwede itong magbigay ng pangmatagalang problema. Pero ang isa sa posibleng maging solusyon dyan, tinitingnan nila na sa halip na sa Qatar, na bahagi rin ng mga Middle Eastern countries kung saan tayo kumukuha ng abono, ay pwede rin naman daw na i-consider yung ibang mga bansa na pagkunan ng supply na ito, kabilang na dyan ang Brunei. Ruth? Mas gusto ko lang malaman kung may nauna na rin bang mga pahayag ang Malacanang o itong Migrant Workers Department tungkol naman dun sa mga umuwi na ng mga Pilipino na galing dyan sa Israel. Oo, wala silang ibinigay na pahayag tungkol dito, Ruth, pero nauna nang tiniyak ng Department of Migrant Workers na nakatutok din naman sila dito sa mga kapatid natin na posibleng maapektuhan dyan sa Israel. Kahapon nga, kasama na dyan si Secretary Hans Kakdak sa mga sumalubong doon sa mga Pilipino na umuwi at naibalik dito sa Pilipinas. Nakausap din natin kahapon ang Philippine Ambassador to Israel at sinabi nga niya na medyo mahirap ngayon yung pagpaparepatriate dun sa mga kababayan natin mula sa Israel dahil logistics ang nagiging issue dito. Ang titingnan pa nila ay kung paano maitatawid mula sa Israel papunta sa Jordan yung mga kapatid natin. So sa ngayon, nag-aantabay pa rin tayo ng mga updates tungkol sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.